Uy mga tol, welcome back sa channel. Alam nyo, sa dami ng pelikulang nagawa sa buong mundo. At syempre, dito sa ating mahal na Pilipinas, napaisip ako, ano nga ba talaga ang masasabi nating pinakasikat? Kasi, di ba, ang dami niyan. May mga pelikulang sumikat dahil sa laki ng kinita sa takilya, bilyon-bilyon. May mga pelikulang puring-puri ng mga kritiko nanalo ng sandamakmak na awards. May mga pelikulang naging parte na ng kultura natin, mga linyang ginagamit natin araw-araw. Ang hirap pumili, di ba? So paano natin susukatin ang kasikatan? Pwedeng ito yung pinag-usapan ng lahat for months, nag-trending sa social media. Pwede rin itong yung hanggang ngayon, pinapanood pa rin kahit lumana. O yung nagbago ng tingin natin sa isang bagay. Kaya gumawa ako ng listahan, hindi lang opinyon ko lang. Pinagsama ko ang lumalabas sa best of all time lists, yung minahal ng masa, at yung nag-iwan ng tunay na marka. Ihanda nyo na ang popcorn nyo, magbabalik tanaw tayo, siguradong masaya to, simula na natin. Okay, magsimula tayo sa isang classic. Isang pelikulang kapag sinabi mong all-time great, imposible itong hindi mabanggit. Ang tinutukoy ko syempre ay The Godfather. Isa itong epikong kuwento tungkol sa pamilya, kapangyarihan, katapatan. Ito yung pelikulang nagbigay sa atin ng mga iconic characters tulad ni Don Vito Corleone, yung takbo ng kuwento, yung cinematography, yung acting, lahat, chef's kiss. Ito yung pelikulang nagtakda ng standard para sa mga susunod na pelikula sa genre nito. Yung linyang, I'm gonna make him an offer he can't refuse. Narinig nyo na yan, for sure, di ba? Minsan ginagamit ko yan sa aso ko pag ayaw kumain. Joke lang. Susunod, isang pelikula na nakakagulat, hindi gaanong kumita sa takilya noong una itong lumabas. Based sa isang nobela ni Stephen King, ang pelikulang ito ay isang makapangyarihang kuwento tungkol sa pag-asa. Siyempre, hindi pwedeng puro Hollywood lang. Pag-usapan naman natin ang sarili nating mga yaman sa pelikula. Ito ang obra maestrang Himala. Ang pelikulang ito noong 1982 ay isang malalim at makapangyarihang pagtalakay sa pananampalataya, histerya at lipunan. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Ito ang Maynila sa kuko ng liwanag. Ang pelikulang ito noong 1975 ay isang direkta at matapang na pagtingin sa malupit na katotohanan ng buhay sa malaking siyudad. Ipinapakita nito ang pakikibaka ng karaniwang tao laban sa isang malupit na sistema. Siyempre, ito ang One More Chance. Itong romance drama noong 2007 ay naging isang malaking hit dahil ito ay totoo. Nakaka-relate ang mga tao. She had me at my worst, you had me at my best, and you chose to break my heart. Ito ang General Luna. Nung lumabas to noong 2015, it became a word-of-mouth phenomenon. Mabangis, palamura, bayan o sarili, isang wake-up call. Ginising ang isip, pinuno ng galit, nagdulot ng pagmamalaki. Ito ang Hello Love Goodbye. Ito ay tungkol sa kuwento ni na Joy at Ethan, dalawang OFW sa Hong Kong na nagsisikap bumuo ng mas magandang kinabukasan. Tumatak ito dahil kuwento ito ng mga modernong Pilipino. Isa itong maganda, madamdamin at napapanahong pelikula. So after going through all those amazing films, ano nga ba ang sagot sa tanong natin? Alin ang pinakasikat? Ang totoo, walang iisang sagot. Ang listahan ng mga sikat na pelikula ay patuloy na nagbabago. The Godfather, Himala, Endgame, One More Chance. Ilan lamang yan sa napakaraming pelikulang nag-iwan ng malaking marka. Ano para sa inyo ang pinakasikat na pelikula? Mayroon ba akong na-miss sa listahan? Sabihin nyo sa akin sa comments sa ibaba. At kung nag-enjoy kayo sa ating pagbabalik tanaw, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Salamat sa pagsama sa akin ngayon, mga tol. Ito si Dar Vlog Dar, nagpapaalam. Magkita-kita tayo sa susunod na video.